Hi guys! Tutorial naman tayo ng hibiscus flower for curtain tie. At ang aking hibiscus flower curtain tie na ito ay may sukat na 16 centimeters. Mayroon siyang 5 pieces na petals at dalawang leaves. Bakit dalawa lang? Masyado na kasi siyang mabigat guys kapag dinagdagan ko pa siya. So, simulan na natin. So, para sa isang petal, kumuha ako ng 6 na piraso. Yung 5, tinanggalan ko siya ng 5 centimeters. Tapos, yung isa, buo pa rin siya, 30 centimeters pa rin siya. Tapos, kunin natin yung pinakamahaba, yung 30 centimeters. Ibuka lang natin siya. And saka natin ilalagay yung 5 pieces isa-isa. So, ganito siya guys. Yung una, nilagay ko siya sa gitna. Tapos, pinagtabi ko sila. Parang pa letter V. Ayan, ganyan. Tapos, inikot ko siya ng isang beses paibabaw. Tapos, yung kabilang side, paibabaw din sa kabilang side naman. Kailangan alternate sila. Hindi parehong ibabaw, hindi parehong ilalim. So, ibabaw tsaka ilalim dapat. Alternate. Ayan. Tapos, yung pangalawa, nilagay ko rin siya sa tabi niya. And, hindi ko siya masyadong dinikit. Ayan. Ginawa ko siya ulit na letter V. Kailangan tabi-tabi sila. Magbibigay ka ng space para dun sa kabila. So, yan. Pailalim. Tapos, ibabaw. Tapos, dito sa may kabila, yan. Ibabaw bago ilalim. Ganon siya. Kailangan, guys, ano siya ha? Kabilaan yung pag-ikot natin. Hindi pwedeng yung isa lang yung iikot natin. Mas maganda yung ganitong method guys kasi natry ko din yung isa na yung kabilang side lang yung iniikot ko. Ang hirap niyang pagpantay-pantayin. Ang nangyayari kasi pumapatong siya. So mas maganda yung ganitong method yung magkabilaan yung iniikot mo. Kaya ganyan yung pagkabit ko. Ayan, tingnan nyo mabuti kung paano ko siya iniikot. Ayan. Tapos, alternate din yung gawa ko sa paglagay ng bawat piraso para mabalance ko siya. Kasi, hindi maganda kapag hindi magpantay yung pinakadulo. Kasi, yung pinakamahaba natin na 30 cm, yung nasa ibabaw, yung nasa taas, yan, magiging petal din siya yan. Siya yung sa pinakagilid. So, dapat pantay rin siya. Kapantay niya yung itong mga nasa gitna. At kapag nailagay mo na lahat ng 5 maliliit na fuzzy wire, itutupin na natin magkabila yung pinakamahaba nating fuzzy wire. Ayan. Kailangan mo siyang i-bend sa gilid ng konti para mag-shape siya. Yan, 'di ba? Kung mapapansin nyo guys, tabi-tabi na sila, hindi sila nagpapatong-patong. Ayan, iayos nyo lang siya ng mabuti. Dapat wala siyang space na makikita. So, bago natin siya ilak sa baba, kailangan ang sukat niya ay 10 centimeters. At kapag nailak mo na siya, pwede mo nang i-bend yung bandang itaas ng paganyan. Tapos, tawag dito, ipupush mo naman yung magkabilang gilid ng pababa para mag-U shape siya. At kapag na-U-shape mo na siya, ngayon naman, gumamit din ako ng U-shape na gunting. Ayan. Ito yung ginamit ko kasi maganda siya. Manipis kasi yung dulo niyan. Tapos, ang ginawa ko, ginupit ko lang siya. Yung sa may bandang itaas niya. Kasi, ano yan siya, para siyang tawag dito, paalon-alon yung mga himulmol ng fuzzy wire. Kaya ang ginawa ko, ginupit ko siya para talaga magpantay siya. Yan, dyan sa ibabaw, sa gilid, tsaka dun sa ilalim. Para maganda siyang tignan, malinis.
Then, binend ko na siya guys ng paganyan. So, ganyan lang guys kadali yung paggawa ng petal ng hibiscus flower. So, gumawa ako ng 5 peraso. Ayan, so for antena ng ating hibiscus flower, kumuha ako ng isang fuzzy wire, tinupi ko siya sa gitna ng ganyan. Tapos, kumuha ako ng 6 na peraso ng yellow stamen para ilagay doon sa gitna. Ginupit ko rin ng konti yung sa may tuktok para naman bumilog yung shape niya. Tapos after nyan, mula dun sa taas na fuzzy wire, nagsukat ako ng 10 centimeters guys. 10 centimeters kasi para meron tayong pasobra para dun sa didikitan ng ating mga petals. Pero guys, ang haba lang talaga ng ating ang aking flower ay 8 centimeters lang. So, ganito siya guys. Ganito ko siya tinupi. At dahil manipis yung pagkabilog niya, nag-add pa ako ng isang fuzzy wire. Kailangan kasi guys makapal yung sa may bilog niya sa ibaba. Kasi yan yung magiging didikitan natin ng ating mga petals. Ayan, so tapos ko na yung antena ng ating bulaklak. Next naman, gagawin natin, pagdidikitin na natin yung mga petals. So, una kong ginagawa, pinagdidikit ko muna yung 2 peraso. So, ganito ko siya dinidikit guys. Uunahin ko yung sa mga gilid, pagdidikitin ko sila. Ayan, so after nyan, yung 2 peraso naman, pagdidikitin ko rin sila sa may gilid. Ayan, tapos kinuha ko ulit guys yung antena dahil ididikit natin yung mga petals. Bali, inuna kong dinikitan guys ng glue dyan yung sa may bandang gitna ng ating bilog kasi dyan natin ilalagay yung mga petals. So, ang pagkabit ko nyan guys, inuuna kong nilalagay yung 4 na peraso, yung 2 na nakikita nyo sa screen na magkadikit. Tapos, saka ko ilalagay yung pinakahuling petals ng paganyan. Kapag na-shape ko na siya ng maayos guys, saka ko dinidikit yung sa gilid-gilid ng petals. Ayan, umiibabaw kasi siya kaya kailangan natin siyang dikitan sa may gilid-gilid ng petals. Ayan, so okay na siya guys. Ngayon, ituturo ko naman sa inyo kung paano ko ginagawa itong dahon ng hibiscus flower. So, ganito lang siya guys. So, kumuha ako ng 6 na piraso ng green na fuzzy wire. Syempre, depende pa rin yan sa inyo kung gaano kalaki at kahaba yung gagawin ninyong dahon. So, kumuha muna ako ng isa. Yan, tinupi ko siya sa gitna. Tapos, subukat lang ako ng 5 centimeters mula dyan sa kabilang dulo ng ating fuzzy wire. Dyan ko kasi siya ilalak guys. Ayan, ng paganyan. So, 5 centimeters yan guys ha. Tapos, inikot ko na siya para mag-lock siya. And then, after ko siyang ma-shape,
ng dahon. Kumuha ako ng isa, pinato ko siya sa ibabaw. Yan. Tapos, nilak ko muna yung sa ilalim. Bali, may sukat yan guys na 8 centimeters yung pinakadahon niya. After kong maibuhol yung sa may bandang ibaba niya, ganito na yung ginawa ko guys. So, pinasok ko muna siya dyan sa ilalim, paibabaw, ganyan. Tapos, ilalak ko lang din siya ulit sa ibaba. Ayan, pasok ulit dyan sa kabilang side. Kailangan guys, bago mo siya ipatong doon sa may gitna, na yan o yung sa may hati sa gitna, kailangan iikot mo muna siya dito sa may gilid. So, sundan nyo lang guys kung paano yung ginagawa ko. Ayan, 'di ba? Una, ikot muna siya sa may gilid. Yan. Tapos, pag ganyan siya, kailangan sa ilalim ilusot. Tapos, pag nailak mo na siya, ibabaw mo na siya dyan sa may gitna. Yan. Tapos, bago mo siya itawid dun sa kabila, ibuhol mo muna siya sa gitna. So, pasok mo siya dyan sa kabilang side, pailalim, ayan. Tapos, ipaibabaw mo siya dun sa kabilang side ulit para mag-lock siya sa gitna bago natin siya iibabaw doon sa kabilang side ng ating dahon. Ayan, tingnan nyo, dyan na tayo sa kabila, magbubuhol ngayon. Yan, so doon para matakpan yung butas. Then ibabaw, yan dahil ilalak natin siya. Then isang ikot pa ulit dyan sa may gilid bago natin siya iibabaw ulit dyan sa may gitna. Yan, pag ganyan. Tapos, lusot mo siya ulit doon sa may kabilang side para mailak mo muna siya ulit. Ganyan. Tapos, sa kabila. Tapos, ibabaw ulit. Yan. Tapos, lalagay mo na siya doon sa kabila. Iibabaw na ulit. Kailangan guys, sa ibabaw siya ha. Yan. Ibabaw ulit. Yan. Tapos, ikot ulit sa may gilid para mailak siya. Ayan. Tapos, balik ulit sa ilalim. Ayan. Tapos, sa gitna ulit. Ayan, bali, ang pattern guys, kanan, gitna, kaliwa, gitna ulit, tapos kanan, then gitna, tas kaliwa. Basta guys, bago mo siya ilipat sa kabilang fuzzy wire, kailangan iniikot mo siya para mailak mo. Para maganda siyang tignan guys. Kasi pag hindi mo siya nilalak, hindi magiging maganda yung itsura niya. At kapag ubos na yung isang fuzzy wire, magdadagdag ka lang ulit ng fuzzy wire. So, ganito naman yung pagkabit ko guys. Sa gitna ko siya nilalagay. Sa gitna ko muna siya nilalak. Ayan, tingnan nyo. Paikot ko muna siya dyan ng isang beses. Yan. Para mag-lock siya ulit. Tapos, yung sa may pinakadulo, iniikot ko lang siya dyan sa may gitna. Yan. Ilalak ko lang siya ng paganyan. Tapos, after nyan, tsaka ko ulit itatawid dun sa kabilang side. Yan, paganyan. Ikot, ilak ko muna. Yan. Ayan. Tapos, nasa ibabaw na siya sa may gilid. Then, ikot ng isang beses sa may gilid para mag-lock ulit. Ayan. At kapag napaibabaw na siya, guys, sa gitna naman. And, ganon ulit siya. Ha, kanan, gitna, kaliwa, and so on and so forth. Ganon lang siya, guys. Paulit-ulit lang. So, sana guys, nakukuha nyo, ha?
And there you have it guys. Sana nagustuhan nyo yung tutorial ko ngayon. And sana hindi kayo nalito guys. Bali sa susunod na video ko, ipapakita ko naman sa inyo kung paano ko nilalagay yung dahon at saka yung tali ng ating curtain tie. So kung hindi ka nakapollow sa aking page, follow ka na para ma-update ka sa susunod kong tutorial. So thank you guys for watching.